Ako po si Tene Rose Endante. At ako naman si Michael Davantes. At ito ang MMTV. Ang bilis ang panahon ng Tenny at patapos na naman ang buwan ng Mayo. Oo nga, no, Michael, sayang at hindi ako nakauwi ng Pilipinas dahil I've heard na ang May is a very colorful month sa Pilipinas dahil maraming festival ang nagaganap. Kagaya na nakita ko sa Facebook ng aking kaibigan na si Tom Pornel, yung Aliwan Fiesta na tinaguri ang Mother of all Fiestas dahil lahat ng rehiyon ng Pilipinas ay sumasali rito at makikita mo talaga ang kulay at yaman ng kultura ng Pilipinas. Ang isa sa mga festival na gusto ko talaga makita o mapuntahan ay sa Pahiyas. Ito ay sa Lucban, Quezon. Ginaganap rin ito sa buwan ng Mayo. Ang mga bahay-bahay ay inaayusan ng mga prutas, gulay at keeping na ito ay gawa sa bigas. At ang dinig ko, Michael, pwede itong kainin? Oo, pwede itong kainin. Actually, I've been to Lucban at sikat rin ang lugar na ito sa iba't ibang luto ng pansit. So, ikaw, Michael, ano bang festival ang gusto mong makita pag uwi mo ng Pilipinas? Ang gusto kong mapuntahan ay yung Carabao Festival sa Pulilan, Bulacan naman ito, na kung saan ay pinoprosesyon ang halos 700 kalabaw na lumulod daw sa harapan ng simbahan. At very colorful ang mga kalabaw at very colorful din ang mga parada. Ang isa nga rin palang maganda sa buwan ng Mayo ay ang Flores de Mayo. O nga, di ba sikat ang Flores de Mayo sa Naga kung saan ka galing? Yes, syempre Bicolana ako at syempre pagdating ng Santa Cruzan, ang mga beauty queens talaga ang kasali. Yeah, kasi di ba magaganda ang mga Bicolana? Ha, syempre. Anyway, I agree, Michael. At siya nga pala, since maganda ang panahon ngayon, nandito tayo sa Place des Arts. At puntahan naman natin ang ating kasamahan na si Derwin. Hi, Michael and Tenny. Yes, I'm here in front of Decor JFL on Victoria. Let's check it out. Hello, kamusta? Oh, hi, kamusta po? Magandang hapon. Kamusta na? Mabuti po. This is a beautiful store. Yes, thank you very much. Tell me, anong meaning ng JFL? JFL, usually, ang meaning po talaga ng JFL, yung initial namin mag-anak. Yung my first child, Jorian, and then my husband, Francis, and then me, myself, Lilibet. But then, since na yung talent namin comes from God, so we decided to change the whole thing. So now it's Jesus Forever Love. Well, that's nice. That's cute. So tell me, Lilibeth, what are the products and services you have here? Decor JFL, we provide made-to-measure curtains, and we sell Venetian blinds, silhouette blinds. We even have a retail, and my husband does the reupholstery of the furnitures, and we do have some alteration for clothing. So this is really a family business. Oh yes, it is. It is. Yeah. How long have you had this business? We started way back 1998. Nagsimula po kami sa apartment namin along Boret area. 2 years din kaming nag-establish doon. Ang mga customer namin doon sa mga kapitbahay namin, sa building namin, tsaka yung mga close friend namin. And then at the same time, na-introduce din po namin yung business namin sa mga katrabaho namin sa St. Mary's Hospital. Then from there, doon na po kami nag-boom. Nag-decide na kami na, it's about time na magtayo na kami ng sarili naming store. Lilibeth, is this trade something that you learned here in Canada or in the Philippines? Part of it, nagsimula dito sa Canada, pero nagsimula siya talaga sa Pilipinas. 10 years old pa lang ako nung tinuruan na ako ng lola at lolo ko kung paano manahe at paano humawak ng makina. At saka ang mga tito ko, tita ko, mga pinsan ko, lahat kami talaga business-minded. Especially my mom, meron siyang sariling cafeteria. Kaya nung dumating ako rito sa Canada, as soon as na magkaroon ako ng open permit, nag-decide ako na, it's about time na ilabas ko na yung talent ko. Nagtrabaho ako sa Steel Base. We do fitted cover for airlines. At nagtrabaho rin ako sa furnitures now. They only cater for genuine leather. At nakatulong din yung na-meet ko yung mister ko, si Francis, na he's really a handyman at meron siyang talent din sa pag-upholstery. So, my talent and his talent alone, kinumbine namin, kaya namin na-build itong business na to.
And your clients, are they still Filipinos? Yes, nagpapasalamat ako sa mga kapwa ko Pilipino kasi sila ang una kong mga naging kliyente. At kung hindi rin po dahil sa kanila, then hindi rin ako makikilala ng ibang mga nationalities at sila yung ini-introduce nila ako sa mga employer nila. Tapos yung mga employer naman nila na they're very satisfied sa performance sa aming mag-asawa, then doon nila kami nire-recommend sa mga kamag-anak din nila. So really basically this business, Decor JFL, we cater for all nationalities, not just Filipinos but also for the others too. And is there anything you want to mention to our viewers? Sa mga kapwa po natin Pilipino, una sa lahat nagpapasalamat po ako sa inyo na malaki. Okay, ikalawa, doon po sa mga Pilipino na may talent po tayo. Alam po natin yan na may talent tayo dahil gift po sa atin dyan ni Lord. Huwag po natin ikahiya, ilabas po natin yan. Medyo mahirap sa simula pero once na nakapag-establish po tayo, wala na pong mahirap yan. Dire-diretso na tayo hanggang sa umunlad yung negosyo natin. Nagpapasalamat po ako sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, at sa asawa ko, si Francis, na kung hindi din po dahil sa kanya, sa tiyaga na ibinibigay niya sa akin at saka sa mga pangunawa, hindi rin po namin mabibuild itong business na to. At syempre, sa Lord, kay Lord, nagpapasalamat po ako sa talentong ipinagkaloob niya sa amin. Thank you, Lilibeth. Thank you. So please continue to patronize the Filipino businesses here in Montreal. Tenny and Michael, back to you. Salamat, Derwin. Kilala ko ang mag-asawang yan actually kasi inapolster nila ang sofa ko. At noon, nag-umpisa lang sila sa isang maliit na apartment at ngayon ay lumago na ang kanilang business kaya I'm really happy for them. Oo, Michael, magandang tularan ang mga ganyang tao. Sabi nga natin, pag may tiyaga, may nilaga. Magbabalik pa po ang MMTV. Siya nga pala, mukhang masaya ka pagdating mo dito sa set. Yeah, kasi busog. Kasi kagaling ko lang actually sa kusina ni Sweet Amy. Ang aking recipe ngayong gabi ay isang naging malaking parte ng aking buhay. Ito ay ang aking tinatawag na bell pepper a la sweet. At ang ating mga sangkap ngayong gabi ay we have bell pepper, cooked rice, ground beef, onion, and raisins. And for the seasoning, we have sugar, crushed garlic, pepper, salt, mixed herb, and cayenne pepper. And now for the sauce, we have here diced tomatoes with herbs and pureed tomatoes as well as the thyme for flavoring. Mukhang special itong recipe mo ito Siyempre, Michael, dahil sa recipe ito, dito ako nakilala at siyempre, ito rin na nakapagbigay sa akin ng isang malaking karangalan. Ito ba yung napanalunan mong recipe sa isang international competition? Yes, exactly. Natatandaan mo pala yung nabanggit ko sa'yo noon. So, let's saute the garlic. We're gonna use half of the crushed garlic because later we're gonna use the rest sa ating sauce. And now is the onion. Now na na-absorb na ng oil at butter ang blend ng bawat isa, we are going to put the meat. When the beef is halfway cooked, it's about time for us to put the raisins. So now, we're going to mix all the mixture together and stuff the bell pepper. Okay, Michael, thank you very much. And rice goes in. Now that everything is mixed together, kailangan nating kuhanin ang ating mga bell pepper at i-stuff isa-isa. And now, we are ready to make our sauce. We have melted the butter, oil. We have to put the garlic on and the oil, the onion. And now, Michael, we can put our mixture of sauce. You can bring first the diced herb one. Okay, we're gonna all pour it in slowly, slowly. Of course, we have to wait until this simmer. Of
course, we always have to rectify the taste. Okay, now it's time for us to put the thyme, Michael. We have to grab a bunch of thyme. A bunch of thyme. Okay, so all this thyme has to go in as is because this will give a lovely flavor. Now, nakumukulo na siya. It's already simmering. Let's put the puree. Well done. Sa tingin mo, Michael, sa mga recipe na ipakita ko sa'yo, magagawa mo ba ang mga ito sa inyong tahanan? Yeah, syempre naman. Diba madali lamang Madali at lang. napaka-systematic? Yes. Okay, right now at gawa na ang ating sauce mixture. It's about time na i-pour out natin ito sa ating stuffed bell pepper and we're about to bake it. Okay, since nakita nyo kanina, Ang bango. yes, Michael, because of the thyme, we are going to bake the thyme on the side so that it will absorb. So You don't hindi need siya to cut it. itatapon. You don't need to cut it because it needs to get in. You can see the bunch of thymes that we put earlier. Yan yung naaamoy mo. Bango. Yes. The aroma, the taste will give the whole specialty of it. We're just That gonna looks put great already. all the so that it will absorb inside. Wow. And then later on, when it's cooked, we are ready to taste it. Okay, now that our bell pepper is ready to go inside the oven. Remember, televiewers, we have to preheat the oven for 375 degrees at the middle rack position. We're gonna bake it for 45 minutes. I can't wait to taste this. Wow, look at that. All right, so There should you I try go. Yes, sure. Please. So how was it, Michael? Sana'y masubukan niyo po, mga televiewers, ang recipe kong ito. So hanggang sa muli, ito po si Sweet Amy. Cheers! Kung ang Montreal ay mahilig sa hockey, Ang mga Filipino naman ay mahilig sa sports na basketball. panoorin po natin si Tita Feli. Ang mga West Islanders at mga bisita nito ay nagtipon-tipon sa St. John Fisher Social Hall, West Island upang i-celebrate ang closing ceremony ng F. Kawi Basketball Competitions. Marami ang mga kalahok ngayong taon, kung kaya't maraming tropeo at plaque ang ipinamigay. We are the FKAWI, the Filipino-Canadian Associations in the West Island. Would like to invite all the Filipino communities living in the West Island. You could join not only for the kids, it's also for the parents. We have the division for the adults for basketball. We have the different divisions of the youth in the basketball. And also for the parents and the grandparents too. We have the 50 Wisdom for the seniors. They have line dancing. They have ping pong. They have different activities too. If you would like to join, you're welcome to call our president, Mr. Peter Sanchez, or the other board members, Aurora Soriano. Our program, we have 4 major programs ongoing right now. We have the heritage for the young kids. We have the youth for the teenagers. We have the athletic group, and we have the seniors. And one of our special project was the Himlayan Filipino for all the Filipino community. It's open to everyone.
You can find the information on our website, www.fkawi.com. What inspires you to play basketball? Well, first of all, I want to thank everyone for this trophy and this organization. I know what inspired me to do this is I don't know, like everyone in this program is like they helped me so much to improve myself, especially in basketball, and they're like family to me. You want to continue this? Yeah, I will never stop. You'll never stop. I'll never stop. I love this game. And thank you very much. Peace out. This is Feli Rosales Carino for Mabuhay Montreal TV. Hindi na napapag-usapan ang trahedyang naganap sa Visayas na dulot ng Super Typhoon Yolanda. Oo nga, Michael. Bagamat nasa recovery period pa rin ang ating mga kababayang na biktima ng bagyong ito. Kaya nga punta ako ng Samar at Leyte upang makita ko ng personal kung may tumutulong pa ba sa mga naapektuhang komunidad. Nang maganap ang bagyong Yolanda ay nagkaroon ng pagdududa ang mga mamamayan sa gobyerno dahil sa kapabayaan o katagalan ng pamimigay ng tulong at kawalan ng malinaw at pangmatagalang aksyon para sa mga nasalanta. Naging katanungan ang senseridad at kapasidad ng gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naging biktima ng trahedya. Dahil sa haba ng baybay ng Samar at Leyte at pangingisda ang karaniwang kabuhayan dito, ay aking tinuunan ng pansin ang proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sa pangunguna ng direktor nito na si Attorney Asis Perez ay inilunsad ang ahon na may layuning maipanumbalik ang normal na buhay ng mga naapektuhang komunidad. Sa inisyatibong ito ay tinataguyod ang napinsalang kabuhayan ng mga mangingisda sa pamamagitan ng pagkumpuni, paggawa at pamimigay ng mga bangka, pagkakaloob ng mga motor at lambat, at pati na rin ng perang panggas. Sa kagustuhan kong masuri ang katapatan ng proyektong ito, ay isang liblib na lugar ang aking pinuntahan, ang Barangay Salvacion sa may Hinamok Island, Basay, Samar. Nakita ko ng personal ang mga dilaw at asul na bangka na ibinigay ng ahon sa mga fisher folk. At sa malapitan ay mapupuna ang matatag na yari nito. Akin rin kinausap ang isa sa mga mangingisda sa islang iyon. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang ahon? Yung ahon project na bigay ng BIFAR, DEVFAR, malaking bagay yon. Dahil nung wala pang bagyo dito sa Barangay Salvacion, although ang 80% dito na pangkabuhayan ng tao sa dagat. So, nung nagbagyo ng Yolanda, wala. Yung sa 300 plus na pambut, ang karamihan doon was out. Walang natira kahit na makina. So, nung dumating ang proyekto ng gobyerno natin, sa tulong ni Director Asis Perez, saka ng team niya, nabigyan kami ng panibagong pag-asa para mabuhay uli o maghanap buhay uli sa dagat ng dederetso. Although na may ibang mga private sector din na tumulong sa gobyerno para makumpleto yung pambut, hindi lang doon sa mga materialis na binibigay, kundi doon sa mga makina. Dahil kaya nga may tinatawag na ahon logo Kasi may CPF doon na logo na yan yung ibig sabihin ng CPF is galing sa private sector yan. Dahil hindi naman talaga kaya ng gobyerno natin natustusan lahat yan. So marami talaga ang natulungan ng ahon? Maraming natulungan. Dito sa Barangay Salvacion, ang natulungan dito sa materialis ng BIFAR is 124 plus. Bukod pa doon sa ibibigay na mga fiberglass na para sa mga wash out talaga. Dahil nandyan na yan, binabibricate na yan sa region. Kitang-kita ko naman, binabibricate na. Tsaka mga weekly na lang yan, may didistribute na dito sa ibang na wash outan talaga ng pambot na walang ma-avail na unayan or kasko.
na hindi rin nakaabil ng materyales sa VFAR. So maraming natulungan, malaking tulong na naibigay ni Director Perez nung siya talagang pumunta dito ng December 30. Siya mismo ang nag-abot sa amin ng mga materyales na yon. So ang may dadagdag ko lang, dahil nung nagbigay sila ng materyales dito, sa totoo lang hindi kami nagkaroon ng time na magpasalamat sa kanya. So ngayon, i-occupy ko na yung time na nagpapasalamat ako sa pamumuno ni Director Perez ng DEVFAR, doon sa captain boat nila na kababayan ko din, Captain Ernaldo Kawaling, sa team ni Sir Nelson Fanol, tsaka Sir Joey, Ma'am Ina, tsaka sa buong Region 8 ng BFAR. Salamat din. Sana yung ibang mga kailangan namin matugunan din nila uli. Ahon, 10,000 bangka para sa 20,000 pamilya. Ito ang naging unang mithi ng programang ito na idinoble ng BFAR dahil sa malakas na suportang natanggap mula sa mga internasyonal at lokal na NGOs at mga pribadong individual. Nalagpasan ang target nito, kaya't ang ahon ay naging 20,000 bangka para sa 40,000 pamilya. Dahil sa ahon ay muling bumabangon ang mga mangingisda na nabiktima ng Super Typhoon Yolanda. Nakakabilib naman talaga ang proyektong ahon. Yes, nakakabilib talaga, Tenny, kung kaya tinawagan ko ang BFAR to congratulate Attorney Asis Perez for a job well done. And at the same time, tinanong ko sa kanya kung ano pa ba ang kailangan. At sinabi niya na sa ngayon, there's enough boat na nabigyan na ng mga bangka ang mga mangisda at sa ngayon, ang kailangan na ay freezers. Freezers? Yes, freezers, yung mga chest freezer, kasi para lubusang matulungan ang pangkabuhayan ng mga mangisda ay kinakailangan nila ito to produce ice packs to preserve the freshness of the fish they catch to sell them at a higher value. Kaya yan, nakita nyo naman po kung gaano katapat ang proyektong ahon ng BFAR. Since bigyan na po natin ng mga bangka at lambat ang mga mangingisda, push na rin natin na magbigyan sila ng mga freezers. Please help ahon, please help our kababayan, please make a difference. Kung kaya't email lang po kayo sa info@mmtv.ca kung paano kayo makakatulong. Marami pong salamat sa pagtangkilik ng aming programa. Na patuloy na naglilingkod sa ating komunidad. Muli po tayo magsama-sama dito sa MMTV.